Ganito ang pasyente na inooperahan namin ng biyak o yung traditional na form. Ako si Dr. Paulo Porciuncula, isang board-certified general surgeon dito sa Pilipinas. At ito ang Usapang Surgery with Doc Porci. Pinakita ko na sa inyo ang paano mag-opera. Pag-usapan natin ano yung pagkakaiba o yung mga dalawang types ng operation. Unang tanong muna natin, ano ba ang pinaka-epektibong paraan para gamutin ang gallstones? Maraming tao medyo hindi nila gusto tong word na to. Operation talaga ang best chance natin para malabanan to. Bakit? Ang tawag ng mga doktor natin is, ito yung gold standard. Kung ikaw ay may gallstone, kailangan natin tanggalin yan. At alam naman natin na mas mabagal ang gamot, mga herbal o mga hindi rin ganun sila ka-effective. Talagang kailangan matanggal yan. May dalawang paraan para magtanggal. Ang tawag dito ay ang laparoscopic o yung open surgery. May dalawang paraan. Pareho ang katapusan ng dalawang paraan na ito. Wala ka ng gallbladder at wala ka ng stones. Tulad ng sinabi ko, parehong tatanggalin. Ang gallbladder na may bato, may sakit na po yun. At kahit tanggalin lang natin yung bato, magkakaroon ulit siya ng bato in the future. Ganito ang pasyente na inooperahan namin ng biyak o yung traditional na form. Hihiwa kami, depende sa stature ng pasyente. Kung medyo payat ang pasyente, mas malilit ang hiwa. Kung medyo malusog, medyo lalakihan namin yung hiwa. Kasi mahirap po na dadaanan lahat ng taba at ang muscle. Nakikita nyo dito, ang kamay ng doktor nasa loob na po ng tiyan. Ang nakikita naming mga doktor kung ano yung saan kami humiwa. Dito po sila sa ilalim ng ribs, sa kanang bahagi. Pag ang inooperahan ay open cholecystectomy o yung open surgery ng gallbladder. Sa laparoscopic, ganito ang nakikita namin. Kung naalala ninyo, dinala ko kayo sa operating room. Nag-oopera ako na meron akong TV monitor na tinitingnan. Sa laparoscopic, pinapanood ko po lahat sa isang monitor. Yung monitor na po yun, may pinapasok po kaming laparoscope o mahabang instrumento na manipis lang. At siya po yung camera natin. Siya po yung magiging mata ko habang nag-oopera ako. Kaya nakikita ko hindi lang ang gallbladder, kundi ang iba-ibang parte ng katawan. Katulad ng atay, tiyan, ang mga bituka. Paminsan nakakakita rin ako kung may luslus yung pasyente, yung appendix, o kung babae man, makikita namin yung ovaryo at yung kanilang mga uterus. Ngayon, sa tusok, anong pagkakaiba niya? Maliliit po ang hiwa. Nakita niyo 10 mm, 5 mm lang. Millimeters po. Ganyan lang ho lalaki yun. Ang 10 mm po kasing laki lang ng pearl ng milk tea. Ganun lang. Ganyan po magiging hiwa na ina-expect natin sa mga pasyente natin. So, ang susunod is, kamusta ba ang recovery ng mga ganitong pasyente? Marami na kasi akong ginagawang laparoscopic at bihira na akong gumagawa ng open. Ang dahilan dito kasi is, yung sa open, ang pasyente matagal mag-recover. Umaabot sila ng ilang araw bago sila makauwi at bukod doon, isang buwan silang nagre-recover. So, hindi sila pumapasok. Pag isang buwan kang hindi pumapasok, isang buwan kang hindi sa sweldo. Sa laparoscopic, ito gusto ko i-feature sa inyo. Itong pasyenteng to, inoperahan ko ng April 17, tagal na, 2015. Ayan po, yung mga bato niya, ito po yung abdo niya. At siya po ay isang 84-year-old na pasyente. Ito po siya makalipas ng isang araw, pinapauwi na po namin. Yan po ang kagandahan ng laparoscopic surgery. Napapauwi namin yung pasyente within 24 hours ng operation. Ito, isa pang pasyente. Kaya po sinasabi ko sa inyo na tinatanggal po natin hindi lang po yung bato lang, kundi yung gallbladder. Kasi po, pag ikaw ay meron kang gallstone na, magkakaroon ka rin ng gallstone in the future. Tanggalin lang natin yung bato mo, babalik at babalik ho yung batong yan. Itong pasyenteng to, meron na siyang mga bagong batong bumubuo na huli namin, nasama na namin. Ayan po siya, kinabukasan, pinapauwi na. Ito po, pasyente, inoperahan.
Ito siya kinabukasan. Ito po siya after 1 week ng follow-up. Ngayon, may mga iba kaming pasyente, may mga pangangailangan, kailangan nila makauwi kagad. Pwede ko bang i-offer na mas maaga pa kaysa sa isang gabi na mag-stay? Pwede. Itong pasyenteng to, inoperahan ko nung panahon ng pandemya. At nung panahon ng pandemya, maraming tao ayaw mag-stay sa ospital. Bakit? Naintindihan mo? Dok, pag pumasok po ako sa ospital, pwede ako mahawa ng COVID at pag nahawa na ako, hindi na po ko uuwi. No? Takot sa mga pasyenteng ganun. Kaya ginawa ko, sige po. Pwede natin gawin sa ibang mga ospital na nadadala ko ang pasyente. Maoperahan natin siya ng normal. Okay? So itong pasyente ito, namamaga na po yung apdo. Kung naalala ninyo yung video na pinakita ko before, yung bato na naipit doon sa leeg ng gallbladder, yan po yung masakit na. Ito po yung pag tinanggal na natin yung Ayan. Naipit na yung bato sa ng gallbladder, sa leeg ng gallbladder. Okay? Itong pasyenteng to, inoperahan na tanggal na. Ito rin yung dahilan, kaya gusto ko marinig nyo to. No? Lalo na yung mga taong sinasabi na gumagana yung apple juice, yung apple cider. Hindi po talaga matutunaw ang ganitong bato. Solid, di ba? Katakot. Okay? Itong pasyenteng to, inoperahan ko ng umaga at ito na siya nung hapon. Ginagawa rin namin yung tinatawag na outpatient laparoscopic cholecystectomy. Bilis na recovery ng pasyente. May mga pasyente, kailangan magtrabaho kagad, hindi nila kayang mag-afford mag-leave. Ino-offer ko po yung ganyang operation. No? Yan po ang kagandahan ng teknolohiya natin ngayon. So, that's it para sa Usapang Surgery with Doc Porcy.